Ang susunod na programa ay nagpapatuloy dahil sa ating mga partners and supporters ng Greg Durante Ministry. Amen? Hindi po yan sa tungkol sa mamahaling damit, kundi hindi ka hubad, nakadamit ka. Ang may sabi po nun, si Mark Twain. Laging tandaan natin, worship is warfare. Amen? At kailangan na ikaw ay imposible ang panaginip o pangarap. Dahil may utos sa akin ng Diyos kaninang umaga, mensahe kaninang umaga, make them big. Gawin ko raw kayong malalaki. Pero sa edad mong yan, hindi ka natataas. Pero pwede kang lumaki. Amen? Laging tandaan po natin ang pagsamba ang susi ng pagtatagumpay. It is not just singing, but it is the heart that God is looking after. Na isa pong Amerikano na ang pangalan ay Robert Morris at personal niyang kaibigan si George Washington, ang presidente ng Amerika, at ang isa pang presidente. At si Robert Morris po, ay isang multimilyonaryo sa panahong yun. At meron po silang digmaan laban sa mga British. At dahil sa siya ay napakayaman, siya ang bumili ng mga armas ng mga rebelde laban sa Britain. So yung lahat ng kanyang kayamanan dahil napakayaman niya. So siya nagsusupply ng pagkain. At nung wala ng pera, so siya ang pamahalaan ni George Washington ay umuutang sa France. At ang sabi ng government of France, kailangan namin ng guarantor. At kumuha sila ng mga guarantor. At ang sabi nila, hindi namin kailangan yung mga guarantor na inyong inaalok. Ang gusto namin guarantor ay si Robert Morris. So siya po ang nag-sign ng utang ng Amerika. At natustusan po yung pangangailangan ng mga kawal na Amerikano. At nung nalo sila, ang ginawang presidential palace ay yung kanyang mansion. At nagkaroon na ng peacetime dahil nagtagumpay na ang Amerika laban sa Britain. At siya ay bumalik sa normal na negosyo. At nalugi siya at nawala ang lahat ng kanyang kayamanan. At dahil hindi niya mabayaran yung kanyang kayamanan, nakulong siya. At ang sentensya sa kanya 4 na taon. At dun sa kanyang pagkakakulong, yun po ay against the federal law. Na kahit Pangulo ng Amerika, hindi siya pwedeng ipardon. At siya po ay dinadalaw linggo-linggo ng kanyang mga matatalik na kaibigan, tinulungan niya doon sa loob ng kulungan. After 4 years ng pagkabilanggo, siya ay lumaya at 6 na taon na siya ay nabuhay sa sobrang kahirapan sa piling ng kanyang asawa. Unfair ba ang Diyos at siya ay naghirap? Hindi po. Awitin nga natin yung huling bahagi ng The Impossible Dream. Siya po'y nabuhay na maligayang maligaya. You know why? Tingnan natin yung huling bahagi. To die with honor. Ayan, sige po, still strove with his last ounce of courage to reach the unreachable star. Sige pa, ito, pakikita ulit yung susunod. Kailangan po, and the world will be better for this, that one man is scorned and covered with scars. Kasunod, still strove with his last ounce of courage to reach the unreachable star.
Sa tamang panahon po at sa tamang pangangailangan, meron pong nakahanda ang Diyos na tamang tao. Only one man. Right time, right need. And nais ko pong ipaunawa, God desire you to be big for Himself. Gusto ng Diyos na ikay malaki para sa Kanyang sarili. Kaya tama po yung hamon nung nagpatotoo, huwag kayong mahahadlakan ng traffic. Kagabi po, pagkatapos ng ating gawain, di po ba sabi ko mararanasan natin ang awesomeness ng Diyos. Kagabi po, pag-uwi namin, para kaming presidente, walang traffic ang EDSA hanggang kami makauwi. Awesome! Amen? Kamangha-mangha ang Diyos ay Friday po kahapon. Kaya nais kong ipaunawa, 3 bagay po ang pagbagsak ng ekonomiya. Inflation. Ano ang kasunod? Inflation after inflation. Deflation. At ang pangatlo? Stagflation. 3 pong economic term. Ang inflation po ay marami pong pera, pero wala namang mabibili. Ang deflation po ay kapos ng pera. Pero walang pambili, pero maraming produkto, pero walang pambili. Ang stagflation, stagnant, dahil walang investor at walang trabaho. Unemployment, yun po ang stagflation, stagnant. Pero sa pamamagitan po ng revival, magiging napakayaman ng Pilipinas. Amen? Kaya yung 7 years of plenty, sinisimulan na niya ngayon dito sa lugar na ito. Amen? Because there is a need for this country, for God's glory. Amen? And there are people selected and chosen by God. Kailangang umasa ka lang ay sa Diyos, huwag sa tao. Ang Diyos ay gagamit ng bawas, pero kung ikaw ay aasa sa Kanya. Kaya ngayong gabi po ay tuturo ko sa inyo kung paano na kayo ay mabubuhay. Because it is not by persecution. It is not by tribulation. It is by revelation that you will prosper. Each trouble, there is a gem of revelation. Each crisis, there is a breakthrough revelation. Kaya nga unawain mong mabuti, nasa tugatog na tayo ng isang napakalaking gagawin ng Diyos, but before any one of us can receive it, you must be very big inside. Kailangang malaki ka po sa iyong kalooban. At laging tandaan po natin, every person need a miracle. Kung hindi mo kailangan ng himala, umuwi ka na. Dahil ito'y lugar ng himala. Amen? So every person require a miracle. And every miracle require God. Amen? And God require obedience. Hallelujah! May himala sa masunurin. Amen? May himala sa masunurin. Oh, ang Diyos po ay napakabuti. Naghihimala na po ang Diyos sa aking buhay. Ewan ko sa inyo, pero alam kong naghihimala na rin sa inyo. Amen? Hallelujah! Kaya tuloy-tuloy po tayo to dream the impossible dream. Amen? Mangarap ka ng mga imposibleng pangarap dahil sa mga imposible lamang nakikilahok at nakikisali ang Diyos. Pag kaya mo, ipababayaan ka ng Diyos. Pag hindi mo kaya, welcome the entrance of the King of Glory in your life. After this message, bukas po ang mensahe ay kung paano mo aalisin yung tanging hadlang sa iyong kaunlaran at pagyaman. How you shall remove that one thing that block your wealth and riches. And then sa Monday po, ang ating preacher, dahil family nga po, ay si Pastor Dexter. At ako po'y naniniwala na sa loob ng 14 na gabi, narito po tayong lahat, mayawa ang Diyos. At ako'y naniniwala, grabe po, pamilya ninyo ay maliligtas.
May our families serve as an influence and encouragement for you. Sabihin mo, may pag-asa pa ang iyong pamilya. Amen? Hallelujah. Tatanungin ko kayo, sino ba ang inyong Diyos? Sino ba ang inyong Panginoon? Huwag muna kayong sasagot. Hindi pa tapos ang tanong. Dalawa po ang Diyos na iyong pipiliin. Ang Panginoon ng langit o si Panginoon o Diyos-Diyosan ng salapi. So ngayon, hindi po namamalaya ng marami na ang kanyang Panginoon ay ang Diyos-Diyosan ng pera. Di po, ako lang ay kunwari ay ubo-ubo. Nais ko pong ipaunawa, mapupuna mo na Diyos ng pera ang pinaglilingkuran mo kapag ikaw ay naudlot na sumunod sa Diyos dahil wala kang pera. Ulitin kong muli, ang pagsamba sa Diyos-Diyosan ng salapi ay kapag ang pagsunod mo sa ipinagagawa sa iyo ng Diyos ay napigilan dahil wala kang pera. Ulitin kong muli. Tapos dadalangin ka, Diyos ko, magkapera po sana ako. Maintindihan po ninyo ito sa transfer of wealth. Ang yayaman lamang ay ang sumusunod kahit walang pera. Ulitin kong muli. Ang yayaman lamang ay ang sumusunod kahit walang pera. Sapagkat ang pagkakaroon ng pera ay kapag ika'y sumunod. Amen? Ipatong mo ang kamay mo sa kanyang ulo. Sige po, ipatong mo ang kamay mo sa kanyang ulo. At sabihin mo ang ganito. Sa pangalan ni Jesus, inuutos ko na ikaw ay narito sa loob ng mga gabi sa kabuuan ng 14 na gabi. Iniutos ko na at lahat ng pera, lahat ng yaman ay dumaan sa iyong kamay. Sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Hallelujah. Ang Diyos po ay napakabuti. At ngayon po alam kong sabik na kayo sa mensahe. At ako rin ay sabik ng ipahayag ang mensahe. Kaya dalawang kasabikan, ano ang mangyayari? Sasambulat po ang kagalakan. Sabik ako, sabik ka, sabik din ang Diyos. At magkakaroon po ng pagbuhos ng ulan, ng biyaya at pagpapala. Naunawaan mo po ba kung sino ang naglalaban? Ang labanan po'y hindi atin. Ito po'y digmaan ng Diyos at ng puwersa ni Satanas. Kaya kung hindi mo po pag-aaralan kung paano ka mabubuhay, pipili ka po kung kanino ka papanig. Kaya nga po ang pagpanig natin ay sa panig ng Diyos. We side with God. We sided with Jesus Christ. Kaya nga po ating unawaing mabuti
na ikaw ay hindi pangkaraniwang tao. You are a rare, you are one of a kind person. Sabihin mo sa iyong katabi, huwag ka nang gaya pa ng gaya ng hairdo. Huwag ka nang gaya pa ng gaya ng damit. Ang ganda ng damit mo hindi makapag-aambag ng personalidad. Because by yourself, you have a pleasing and attractive personality. You are one of a kind. Amen? Sabi nga ni Dr. Miles Monroe, you are an original. Nakukuha nyo? Huwag ka na maglagay pa ng nunal. Ikaw ay gustong-gusto ng Diyos sa mukhang yan. Sige, magbago ka ng anyo. Baka hindi ka na makilala sa probinsya pag umuwi ka. Kaya nga mga kapatid, pag hindi mo inibig ang iyong pagkatao, walang magmamahal sa iyo. Amen po ba? Ibigin mo ang kapwa mo katulad ng pag-ibig mo sa iyong sarili. If you don't love yourself, you cannot love others. Ganyan lang po ang prinsipyo ng langit. Kaya kailangan enjoy ka sa iyong sarili. Lalo na pagkapos ng pera. Purihin ang Panginoon. Dahil pansamantala ang kakapusan. At pansamantala rin ang sobra. Kaya kailangan magsanay tayo na mabuhay tayong may kasiyahan. Amen? Godliness with contentment is great gain. And what is godliness? That you believe that Jesus died for you. That is godliness. That you believe the power that brought Him or raised Him from the dead. That is godliness. Kaya nga, atin pong unawain, you are so big. Takot na takot sa iyo ang buong impyerno. Napakalaki mo. Pero ikaw ay nagiging duwende. You are dwarfed because of your ignorance. Nagiging kang duwende dahil nasanay ka sa bonsai. Ano ang bonsai? Yung malaking pananim ay laging ginugupitan para hindi makalaki. Kaya nais kong ipaunawa, you are more bigger than all the giants in the land. Mas malaki ka kaya sa mga higanti ng problema. Mas malaki ka. Kaya nais kong iyong maintindihang mabuti sa Isaiah 57, verse 15. Isaiah 57, verse 15. For thus saith the high and lofty one that inhabited eternity, whose name is holy. I dwell in the high and holy place, with him also that is of a contrite and humble spirit, to revive the spirit of the humble and to revive the heart of the contrite ones. Tayo po ay manalangin. O Diyos, aming Ama, kami po sa aming ganang sarili ay mahina. Kaya kailangan namin ng iyong lakas. Panginoong Jesus, kami po ay kulang ng karunungan. Kaya't kailangan ka namin. Dahil ikaw ang karunungan, ikaw ang kabanalan, ikaw ang katubusan, at ikaw ang katwiran. Kailangan ka namin 24 oras araw-araw. Banal na Espiritu, ikaw ang may alam ng lahat ng landas. Kaya kailangan namin ang iyong pamumuno at patnubay. Kaya't sa sandali at pagkakataong ito, maluwalhati ang banal at dakila mong pangalan sapagkat sa sarili namin kami ay walang-wala kung hindi mo kami tutulungan. Apart from you, Jesus, we cannot do anything, and without you, we are nothing. And we believe that. Our worthiness is based on your presence in our life. Holy Spirit, it's your might and your power that will propel us to the fulfillment of the dreams that you have set forth
even before the foundation of the world. Kaya maluwalhati namin ang banal at dakila mong pangalan, Ama, sa pangalan ni Jesus. At ang bawat isa ay nagsabi ng Amen. Amen. Hallelujah. Ang Diyos po ay napakabuti. At simple po ang titulo ng mensahe, Heart That Contain Eternity. Heart that contain eternity. Bakit ka malaki? Bakit ka malaki? Because Jesus lives in your heart. Because the Holy Spirit reside in your soul. Kaya dapat mong maintindihang mabuti, sa templong ginawa ni Solomon, bumababa ang presensya ng Diyos. Pero once a year. Pero sa templong ginawa ng Panginoong Hesukristo, at ito ang iyong katawan at ang aking katawan. So our bodies are inhabited by Jesus and by the Holy Spirit. So you are big inside. Kaya yung iba ay pagod na pagod sa kanilang buhay at wala namang nangyayari because of lack of knowledge of who they are. At mapupunan mo na ikaw ay kulang sa karunungan dahil pagod na pagod kang maghanap buhay. At pag tinanong mo ang tao, bakit ka naghahanap buhay? Kailangan ko kasi ang pera. Nakakapagod po yung ganong buhay. Hello? Ang di po nakakapagod na buhay kung alam mo ang pagkatawag sa iyo ng Diyos. Know your calling. Know your purpose. Know the intent of God for your life. Kaya kailangang maintindihan natin that there is a divine activities going on inside you. Ang buong langit po ay nagtatrabaho sa iyong loob. Hallelujah. It is not that we love Him, it is that He first loved us. Ang mahalaga ay inibig tayo ng Diyos bago tayo umibig sapagkat wala kang maibabalik sa Diyos kung hindi mo natanggap yung iaalay mo sa Diyos. Kaya nga sabi ni Apostol Pablo, knowledge pops up, but love edifieth. Kaya habang ikaw ay dumudunong, lalo kang nagiging mababa at maamo. Why? Because there is a divine activity inside you. Napakalaki mo. You are so big na nagkasya sa iyo ang Diyos. Ibalik natin sa Isaiah 57:15. Isa-isahin natin. The divine activity inside us or activities inside us that the high and lofty one that is called holy is mightily working to revive. So what is His doings and activities inside you? Revival. Kaya kapag ikaw ay nahilig sa revival, the spirit of revival that is inside you. Hallelujah. The spirit of the humble, the spirit of the contrite ones, espiritu ng mapagpakumbaba, espiritu ng nagsisising puso. Ang contriteness po ay pusong handang magsisi kapag nagkasala. And who is doing that revival inside? The high and lofty one whose name is holy. For thus saith the high and lofty one that inhabiteth eternity. So pansinin po natin, God is outside eternity. Hello? Nasa labas po ng walang hanggan ng Diyos. Because God has no beginning and God has no ending. Though Jesus called Himself as Alpha and Omega, the beginning of faith
and the ending of faiths because our life is sandwiched by faith. And yung palaman po ay grace. And nais ko pong ipaunawa sa bawat isa sa atin na ang dinaraanan nating pagsubok ay para tayo ay mailunsad ng Diyos doon sa malaki niyang pangarap. Amen po ba? Ang Diyos po ay napakabuti. Kaya nga kung titingnan po natin sa bagong tipan, kailangan po ang maganap yung nasa lumang tipan. Your daughters and your sons will prophesy. Your old men shall dream dreams, and your young men shall see visions. Prophesy, the word prophesy is about what shall happen or take place in the future. That is future. Prophecy. Sinasabi mo ang mangyayari sa hinaharap. At ang magsasakatuparan nung mangyayari sa hinaharap sang-ayon sa kanyang salita ay ang Diyos. At naghahanap siya ng lalaki at babae na paniniwalaan ng kanyang salita. Kaya nga sabi ni Abraham, hindi ko tatanggapin, kayong 5 haring iniligtas ko, hindi ko tatanggapin ang inyong mga kaloob. Sapagkat ang magpapayaman sa akin ay ang Diyos. Hello? Dahil baka akalain ninyo na kaya ako'y naging mayaman dahil sa inyong regalo sa akin, sabi ni Abraham. Kaya nais ko pong ating maintindihang mabuti, ang iyo pong pagiging mapagbigay is an outflow of love. You can give without loving, but you cannot love without giving. Kaya nga, kailangan ikaw ay matutong mabuhay sa pag-ibig. Sa pag-ibig. At hayaan mong bumukal yung pag-ibig. Mula dun sa pag-ibig, there will be worship. Hello? At mapupuna mo that you are not worshiping God pag umaawit ka para lamang humagilap ng papuri sa nakikinig sa iyong pag-awit. But if you are deeply in love, wala ka pong pakialam sa nangyayari sa paligid, kaya't pag umawit ka, that is a pure worship. At uulan ng pagpapala sa lugar. Ang Diyos po natin ay napakabuti. So nagtatrabaho ang Ama, ang Anak at ang Banal na Espiritu sa iyong puso at sa iyong kaluluwa. At ano ang magiging epekto ng trabaho ni Jesucristo sa ating puso? Tayo po ay umaalab sa ating buhay na relasyon sa Diyos. Kaya ang Biblia, ayan po't luman-luma na, puro sulat. Because I love the Word. And those who love the Word shall be rewarded greatly. Gusto mong maging mayaman, ibigin mo ang salita ng Diyos. Basahin mo ito araw at gabi, hindi paminsan-minsan lang at isang talata lang. Magbasa ka ng Biblia hanggang sa antukin ka na at magbulay ka. So when you meditate, you are hearing the voice of God. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay sa palatuntunang ito. At kung kayo po'y nahamon at napagpala na maging kabahagi sa paghati ng mabuting balita, maaari niyo pong ipadala ang inyong mga kaloob sa Banco de Oro, account name Greg Durante Ministries, account number 219-800-6784. At bilang pasasalamat sa inyong kaloob na ipapadalang 1,000 piso, kayo ay aming bibigyan ng personalized watch na Great Day to Live. At para po sa mga deposit slip, maaari niyo pong ipadala sa pamamagitan ng fax or email at sa mga impormasyon na nakikita niyo po sa ating mga screen. Salamat po. God bless you and God bless you more and more. And it requires obedience. But when we intercede, it is our voice heard in heaven, and God is required to fulfill our prayer.
Kaya nais ko pong ating maintindihang mabuti, hindi po mahirap humingi ng pera sa Diyos. Pero yung pera hindi magmumula sa langit dahil pag bumagsak sa iyong kamay, yun, fake yun. Dahil meron pong imprenta ng pera sa ibabaw ng lupa. Kaya kailangan, pag ikay dumalangin, ang pababa sa iyo ay karunungan, at yung karunungan, pag isinabuhay mo, ay magiging pera. So what is your calling? Ang akala kasi nung iba, ang calling ay pastor, fivefold ministry. Hindi po. Kung ikay abogado, your calling is a lawyer. Kung teacher ka, your calling is a teacher. Nauunawaan mo po, kung karpintero ka, your calling is a carpenter. Si Jesus, karpintero. Ang mga magdaragat na pinili ng Panginoon ay mangingisda. Yun yung kanilang first call, naturally. Sabihin mo, naturally. So if you live naturally and you use your natural blessings, then you are attracting the supernatural to take place in your life. Amen po ba? Kaya nga unawain mong mabuti kung ano ang hawak mo. Ang sabi ng Diyos kay Moses, ano ang hawak mo? Tungkod. At ano yung tungkod? Laging tandaan po natin, the rod and the staff. Sabi sa Psalms 23, the rod is power and the staff is authority. And power is creative and authority demand surrender and obedience. Kaya hindi pwedeng sabihin, Pastor, nasabi ko na ang gusto kong sabihin sa'yo. Sabihin mo, tumigil ka! Hindi ka kailangan sa gawain. Hindi pwedeng mag-suggest ang pangkaraniwang miyembro sa pastor. Remember that? Wag mong pakikialaman ang pastor. Masama ang ugali, Bishop! Bayaan mo ang Diyos. Dahil siya ang tumawag sa kanya. Kung linalamangan ka ng abogado mo, bahala ang Diyos doon sa abogado mo. Nais kong maintindihan nating mabuti. Ang lahat ng pagsubok, dinidevelop tayo ng Diyos sa unang aralin ng Sermon sa Bundok. Huwag kang alis doon. Mapalad ang mga aba na walang inaasahan kundi ang Diyos. Ulitin kong muli. Mapalad ang mga aba na walang inaasahan kundi ang Diyos. Huwag kang aasa sa iyong sweldo. Baka mawala yan. Because God is a jealous God. And the jealousy of God is touched by our worshiping other God. Never worship the created, worship the Creator. Mapanibughuin po ang Diyos. Yan sabi ng Biblia, at kung ang aking bahay magsisisi, then the God will be jealous again in the land, at kanyang paunlarin ang Pilipinas, at kanyang paunlarin ang iyong lungsod. Why? Because you made God jealous once again to your city. Because you declare that your help will come from the Lord. Oh, I love the pastor, I love my flocks. Pwede akong alimurahin, pero ako'y naaawa. At pag ako'y nanahimik, yun ang malungkot. Kaya nais kong inyong maintindihan, your pastor is chosen by God to edify you. Your pastor were chosen by God to make you big inside. If you are big inside, wala pong makahadlang sa iyo. Ang Diyos po natin napakabuti. Sabihin mo, ang Diyos natin ay napakabuti. At ano ang mangyayari kapag ikaw ay walang inaasahan kundi ang Diyos? Iyo mamanahin ang kaharian ng langit. Blessed are the poor in spirit, for theirs
Hindi po sinabing they will be rewarded. Sila ang may-ari ng kaharian ng Diyos. Sino ang may-ari ng kaharian ng Diyos? Ang mapagpakumbabang walang inaasahan kundi ang Diyos. Yan nais ko pong inyong maunawaang mabuti. Huwag nating sayangin ang pagkakataong binibigay sa atin ng Diyos. Volatile po ang world peace. Binabalaan ng Australian Prime Minister si Putin. Dahil ang mga pandigmang barko ay nandun sa area na malapit sa Australia. At laging tandaan po natin kahit sila ay nagtatagpo-tagpo at nagkakaroon ng Summit for Peace, sila po ay nagbabalangkas ng digmaan. Hindi po tayo dapat matakot dahil ang pagkatuto sa realidad ay paghanda para hindi ka malagpasan ng proteksyon ng Diyos. Kaya nga ating unawain, God is at work in your life. He is reviving your heart and He is reviving your spirit. And what is revive? Yun pong re ay prefix. Nang ibig sabihin ay yung nawala, ibinabalik. Amen? Yung dating hindi mo hilig na magbasa ng Biblia, ibinabalik ito ng Diyos sa iyong espiritu at sa iyong puso. Amen? So tingnan mo ang iyong katabi. Dati mukhang hukluban niya, pero ngayon aliwalas ng mukha niya at parang batang-bata. Why? Because of the activities of God inside us. Mukhang bata ka ngayon. Tingnan mo yung iyong katabi. Di ba mukhang bata siya, maaliwalas ang kanyang mukha at nagliliwanag ang kanyang mata? Sapagkat the anointing shall break the yoke. The anointing will remove the burden from out of your life. Bigat na bigat ka na. Dahil pag minsan parang ayaw mo nang mabuhay at pag minsan ay nakakapanalangin ka, mamatay ka na sana. Huwag ka nang manalangin mamatay. Darating na kusa yan. At nakukuha nyo, live your purpose. Isabuhay mo yung layunin na inilagay sa iyo ng Diyos. Isabuhay mo yung pagkatawag mo sapagkat doon naruroon ang iyong mga biyaya at pagpapala. Oh, ang Diyos po ay napakabuti. Huwag yung pagpapala lang ang pakikinggan mo sapagkat yun ay resulta lamang ng iyong pagkamasunurin. Do not miss out the primary thing, obedience. Pagkamasunurin. Ang pagpapala ng aming mga anak na kaming mag-asawa, ang pagpapala nila dahil kami ay mahal na mahal nila at iginagalang. At kung maaari yung kanilang kakainin ay kinakain nila. Hindi po. Yung kakainin nila ay isinishare sa amin. Kaya sila ay sigurado na maganda ang buhay sa ibabaw ng lupa at mahaba. Dahil yun ang unang pangako sa 10 utos na may pangako. Mabuting buhay sa ibabaw ng lupa. Mahabang buhay sa ibabaw ng lupa. At ang kagalakan ng ama't ina ay ang apo. At ang kagalakan ng anak ay ang kanyang tatay at nanay. Amen? Kaya nga ating unawaing mabuti, ang tatay at nanay may magkakaapo sa iyo. Hindi narinig. Ang tatay at nanay mo'y magkakaapo sa iyo. Amen? Sabihin mo, narinig ko sa pangangaral, magkakaapo ang tatay at nanay ko. At tsak, mangyayari na ngayong 14 na gabi magbubuntis ang asawa mo. Unawain mong mabuti. Ang Diyos, lagi pong may nangyayari sa pagtitipon, saan man 2 o 3 nagkatipon, sino ang nasa gitna? Si Jesus. Amen? Kaya nga, yun pong pag naintindihan mo yung prophecy, dreams, visions, and proverbs, ano po ba ang prophecy? Ang prophecy po ay pangako ng Diyos. At kung iyo pong maiintindihan, there are at least 218 verses about
salvation, about faiths. And 234 about faith or salvation. So about faith and about salvation. And there are at least 2,084 promises about money. Bakit kaya mas marami ang pangako tungkol sa pera? Dahil alam ng Diyos na kailangan natin ng pera. Sino rito ang hindi nangangailangan ng pera? Huwag itaas ang kamay. Dahil lahat sa atin ay nangangailangan ng pera. Wala pong libre. Ang hangin lang, pag yan po'y linagyan ng metro ng langit, wala po sa ating tatagal. Amen? Ang industrial oxygen ay napakamahal, lalo na ang medical oxygen. Magkano ngayon ang medical oxygen? Yung isang tangke? Nasa 2,000 yata, ano? Ayun, ay kung lagyan tayo ng metro ng Diyos. Marami pong salamat sa inyong patuloy na pagkakaloob at pagsuporta sa mga misyon na inaabot ng ministeryong ito. Natapos po at naipamahagi natin ang ating pong mga biyaya sa ating pong mga kapatid sa pananampalataya sa Women's Correctional. At sa lansangan po ng Binyan Laguna, tayo po ay nakapamigay ng free hamburger. Kaya tuloy-tuloy lamang po sa inyong paghahandog ng kaloob. At tandaan po natin, ang maligayang nagbibigay ay pagpapalain ng ating Panginoon. Suportahan ang gawain ito at maranasan ang pagpapala at biyaya na laging kakaiba sa pangkaraniwan. Singilin tayo sa bawat singhot. Kaya napakapalad natin. Dahil libre ang hangin. Amen? Hallelujah. Oh, purihin ng Panginoon. Amen? Kaya nga, unawain mong mabuti, pag maligaya ka, dadaloy ang kasaganaan sa iyong buhay. Amen? Kapag ikaw ay maligaya, ibig sabihin, nagtitiwala ka sa Diyos na may bago kang buhay, may bago kang kalusugan, may bago kang katawan, at aagos ang pananalapi sa iyong buhay dahil ikaw ay maligaya at laging nagagalak sa Panginoon. Huwag mong hahanapin ng pera dahil hindi inutos na seek ye first money. Ang sabi ay seek ye first the kingdom of God, and all the money shall be added to you. All the customers shall be provided for you. Oh, ang Diyos po. Kailangan basahin mo ng tama ang iyong Biblia. Amen? Kaya sabi nga, Timoteo, ituro mo ang salita ng Diyos ng maliwanag. Huwag nang yung nahihirapan pa, yung tinuturuan mo, huwag ka nang gagamit pa ng Hebrew language. Ay kung gagamitin ko Hebrew, shalom. Shalom, tapos ano pa ang mga salita? Halimbawa, nagsalita ako sa salitang Koreano. Kamsahamnida. Hindi kayo nakaganon, Ipangaral mo ang salita ng Diyos na sa paraang maiintindihan ng bawat isa. Naiintindihan ba ng bawat isa ang salita ng Diyos? Naiintindihan mo ba na iniibig ka ng Diyos? Amen. Hallelujah. At wala pong sinisino at hindi nang uuri ang pag-ibig ng Diyos. Maging sino ka man, iniibig ka ng Diyos. Gaano man kalaki ang ating kasalanan, iniibig pa rin tayo ng Diyos hanggang sa dumating ang pagkakataon sa ating buhay na magsasawa din tayo sa kasalanan. Magsasawa din tayo sa bisyo. Kusang mawawala ang bisyo sapagkat lumalago ang iyong pag-ibig sa Diyos. Kaya nga po, prophecy is about your future. All the promises of God are all yes and amen. At laging tandaan po natin, no eyes has seen, no ear has heard, and it did not yet come into the heart of any person that God prepared to those who love Him. May nakahanda po laging biyaya ang Diyos sa mga umiibig sa Kanya. At alam ko po at tiyak kong umiibig kayo sa Kanya. Kaya sa gitna, kung mapapansin mo po, sa iyong pagpapasya na dumalo, ang dami pong hadlang kaninang maghapon. Ang dami pong pumipigil sa iyo. Pero wag kang papipigil. Amen? Ang labanan po'y ganito Para po yung patentero,
Yung first line, pag naaalala ko yung larong yan, ilustrasyon lang po ito. At pag nalampasan mo yung first line, kailangan yung second line. Dahil yung leader po ay pwedeng tumakbo yun sa lahat ng line. Tama po ba? Dahil may guhit sa gitna. Alam ba ninyo yung patintero? Alam ninyo, purihin ng Panginoon. So, yung nasa unahan, pag nalampasan mo yun, merong hahadlang sa iyo sa pangalawa. At yung nasa unahan, pwedeng tulungan yung nasa pangalawa, kaya tatakbo siya doon sa guhit. Pero huwag kang papaya, galingan mo. Bilisan mo ang takbo. Amen? Para hindi ka mahagip ng kanyang kamay, dahil pag nahagip ka, taya ka. Kaya po, ito po ang tandaan mo, may linuluto ang buong langit na malaking pagpapala sa bawat isa sa inyo at huwag kang pahadlang sapagkat kapag nakamit mo yung kabuuan. Amen. Yan po ay those who are attentive to every minutest detail of what God is planning to do. Yung lahat ng nakikinig para maintindihan niya yung pinakamaliit na detalye ng gagawin sa kanya ng Diyos, ang pagsinunod, yung maliit na detalyeng yun, siya ay makakatanggap ng kaginhawahan doon pa lamang sa pagkaunawa. Amen po ba? Kaya nga, through the Word, there will be dreams. Without the Word, no dream. Dahil may babala si Solomon sa 5.3 ng Ecclesiastes, na ang pangarap na hindi galing sa salita ng Diyos ay galing sa pinanood mong telebisyon. For a dream cometh through the multitude of business, and a fool's voice is known by multitude of words. Ano po ang ibig sabihin? Ano ba ang pinagkaabalahan mo kaninang buong maghapon? Kaya pag ikay tumulog, yung kaabalahan mong yun ang lilitaw sa iyong panaginip. Kadalasan po, sangayon sa mga dalubhasa nagsiyasat about dreams, ang panaginip tungkol sa Diyos ay multicolor. Maliwanag. Hindi madilim. Kaya nga, kung madilim ang panaginip, may babala. Amen? Kaya nga po, nais kong ating maunawaan, paano mo maunawa ang pangarap? Ano ang pangarap na galing sa Diyos at ano ang pangarap na mula sa iyong sariling hangarin? Kung babalikan po natin ang kasaysayan ng Biblia, si Abraham po ay nanaginip. At doon sa kanyang panaginip, kinausap siya ng Diyos. Si Solomon po ay nanaginip. At sa panaginip, kinausap siya ng Diyos. Si Jacob ay nanaginip. At nakita niya na ang mga anghel ay akyat manaog mula langit patungo sa kanya. Subalit ang kapansin-pansin po, para sa mabuting panaginip, kailangan tama ang iyong puso. Hindi ito maiibigan ng maraming Kristiyano. Dahil ang mananaginip ng tamang panaginip ay yung nag-o-offering. Sabi ko na, hindi ito maiibigan. Kaya walang amen. Hello? Ay, yung iba, magsaturo ka na, pastor, kahit ano, wag lang offering. Pero alam mo, ang katotohanan, bukas, ituturo ko sa inyo kung paano kaya yaman. Gusto niyo yun? Mag-absent ka bukas. Nais kong ating maintindihang mabuti, offering first before I dream. Hindi po ako nagbibiro. Ang sabi ng Diyos kay Abraham, ito po ay nasa Genesis 15:12. Ang sabi ng Diyos, Abraham, maghanda ka ng iyong iaalay sa akin. Mag-alay ka muna. Arang akala niya, pagkaalay niya, di ba, yung mga buwetre bumababa at kakainin yung kanyang inialay at siya itinataboy niya yung mga ibon na sisila doon sa kanyang alay at siya napagod. At sa kanyang pagkapagod, siya natulog. Kaya marami po ang mga Kristiyanong napapagod dahil inuobserbahan nila yung kanilang alay. Hello? Saan kaya gagamitin ng aming pastor yung aming offering? Huwag mo nang isipin yun.
Dahil pag masagana ang iyong pastor, ikaw na ang kasunod. Next in line sa sobrang kasaganaan. Sapagkat ang nagbibigay, ang babalik sa kanya ay siksik, liglig, pikpik at umaapaw. Kaya kung walang ibinigay, walang siksik, liglig, pikpik at umaapaw na darating at wala ding taong ipadadala ang Diyos. You are honorable and you are precious in my sight because I have loved you and I will give people to your light. Alam mo, iniibig ka ng Diyos eh. Pag nalaman mo kung anong hanap buhay ang pagkatawag sa iyo ng Diyos, padadalhan ka ng customer. Kaya huwag kang gaya ng gaya. Sabihin mo sa iyong katabi, you are an original. Amen. Hallelujah. So may pangarap sa iyo ang Diyos, kaya kailangan tuklasin mo yung pangarap. At si Solomon, bago na naginip, nag-offering din sa 1 Kings 3:2. Tingnan po natin. Laging offering muna eh. Yun nga, doon nga allergic si Satanas pag ang itinuturo'y offering. Ituro mo na ang salvation, healing, deliverance. Wag lang ang tithes and offering dahil doon sila yayaman. Tahimik ulit. Only the people sacrifice in high places because there was no house built unto the name of the Lord until those days. Verse 3. And Solomon loved the Lord. Ulitin ko pong muli. And Solomon loved the Lord. Hanggat hindi mo ipinakikitang iniibig mo ang Diyos, walang dadaloy sa iyo kahit 5. And Solomon loved the Lord, walking in the stages of David, his father, only he sacrificed and burnt incense in high places. Verse 4. And the king went to Gibeon to sacrifice there, for that was the great high place, 1,000. Ano ang kanyang offering? 1,000 burnt offerings did Solomon offer upon that altar sa Gibeon. Ano ang nangyari sa verse 5? In Gibeon, the Lord appeared to Solomon in a dream. Kaya paano nagpakita ang Diyos kay Solomon? In a dream. Kaya pag ikay nag-o-offering, mananaginip ka na ang Diyos ay magsasalita sa iyong panaginip. This is a principle. Amen? Kaya nga, unawain mong mabuti. Offering first before a dream. Salamat at walang amen. Ulitin ko muli. Offering first before a dream. And a dream is what God purpose and intend to do in your life. Kaya pagdating sa simbahan, napakababagal humakbang patungo sa offering bag ang mga tao. Pero pag uwian na, hindi pa nagbibinediksyon, ay nawala na yung mga nasa hulihan. Hindi ko po sinisisi yung mga ganon dahil kasi, pansinin po natin, ibalik natin sa verse 4. And the king went to Gibeon to sacrifice there. At atin pong pansinin, ibalik pa natin ang isang talata. Verse 3, and Solomon loved the Lord. And Solomon loved, past tense. At si Solomon, inibig niya ng todo ang Panginoon. Hanggat hindi iniibig ng isang tao ang Panginoon ng todo, hindi siya mag-o-offering. You know why? Dahil baka siya ay magutom, baka siya ay kapusin. May isang lalaki na lumapit sa kanyang pastor at ang sabi niya, Pastor, napakaganda po ng turo mo about prosperity. Pero paano po mangyayari ito? Hindi po ako makakapagkaloob sapagkat ako po'y walang-wala. At ang sabi ng pastor, talaga, walang-wala ka. Patingin nga ng iyong bulsa. At meron siyang 50 cents. O meron ka. Sabi mo, wala. So mag-alay ka. At ang sabi niya, pwede po bang i-alay itong 25 cents? Oo. At siya nag-alay ng 25 cents. At alam mo, ang sumunod na pangyayari, nagkahanap buhay siya. Pangalawang pangyayari, dahil siya ay nasa attic lang ng kanyang kaibigan, winter noon, nagkaroon siya ng apartment. Why? Because once you start offering, hindi po tithes, ang tithes po ay above, ang offering po ay above the tithes. Marami po ang naghihirap na Kristiyano dahil tapat sila sa tithes, pero hindi sila mahilig sa offering. Ang isa pong pangkaraniwang Hudyo ay merong
5 jars. At itinuturo na nila sa kanilang anak. At ang isang halimbawa nila, 10 dolyar. Itong 5 jars, ang unang jar anak, $1. Ang ikalawang jar anak, sa tithes, yung ikalawa, offering, $1. Ang ikatlong jar anak, savings, $1. Ang ikaapat na jars, $2, investment. At ang ikalimang jar, $5, 50% of your income, spend it kahit kumain ka na sa mamahalin pang kainan, if you can afford it. Hello? At sabi ko sa asawa ko, hindi nga jar yung iyong ginagawa, sobre. Kaya pag may offering, alam na niya kung saan niya huhugutin yung offering. Dahil tapos na siya sa tithes, dadalo yung offering. Hello? Dahil kailangan pong isinasagawa natin ito, hindi ko po ito maituturo kung hindi ko ginagawa. Kaya napakahalaga po na ating maintindihan prophecy from prophetic word. There will be dreams and visions. Amen? Prophecy, dreams, and visions. So magkakaroon ka po ng panaginip. One time dun sa School of the Prophets na dinaluhan ko noong 1993, sometimes November of 1993, and sabi, let us now practice on how to discern. At ganito ang aming practice noon. Ano ang napanaginip mo, Pastor? Sabi ko, ang napanaginip ko ay ganito. Ano ba ang pangarap mo? Ang sabi ko ganito, ang pangarap ko, maging pare. At ngayon, ang sabi pa niyang patuloy, alam mo, nakikita ko ngayon, harapan po kami, nakikita ko na may dala kang briefcase. At nakita kong ikaw ay pumunta sa ibang bansa. That was 1993, 1995, nasa Korea ako. That is genuine and exact prophecy. Yan, nais ko pong ipaunawa ang lahat ng ipinahayag sa iyo ng sino man lingkod ng Diyos, alalahanin mo yon at isabuhay mo, mangyayari yon. Hindi lamang nangyari noon, mangyayaring lahat. Ang sinabi sa iyo ng pastor, ang lahat ng narinig mong naipangaral sa iyo, mangyayari yon sapagkat ang Diyos ay Diyos na gagawin ang lahat ng ipinahayag na iyong pinaniwalaan. Believe God and you shall be established. Believe the preacher and you shall prosper. Kaya nga po ating unawain. Thirdly, kapag naintindihan mo po yung prophecy, dahil ang sabi ng isa, malaki ang gagawin na paggamit sa iyo ng Diyos, mangangaral ka at pinaniwalaan ko. So by grace, I use my faith believing na isang araw ako ay makakapangaral. At ang unang pangangaral ko ay sa isang malaking football field. Wala pa akong alam sa Biblia pero binigyan ako ng mic. Dahil Catholic charismatic noon at yun ay provincial high school at ako ay nangaral. Dahil ang sabi ay mangangaral ako, di ako'y nangaral. Ano ang pinangaral ko? Hindi ko na matanda. Pero nangyari yung kapahayagan. Ang natapos na palatuntunan ay nagpapatuloy dahil sa inyong mga pinansyal na kaloob na ibinibigay sa Greg Durante Ministries.